Magandang umaga Luzon, Visayas at Mindanao. Narito na ang nagkakaisa at pinakamalawak na pagbabalita sa pangunguna ng Presidential Communications Office. Kabilang ang PTV, Presidential Broadcast Service, Philippine Information Agency, Philippine News Agency at IBC. Tutok na sa mga balita mula sa iba't ibang bahagi ng bansa. Ito ang Balitang Pambansa. Ngayong umaga sa Balitang Pambansa, National Maritime Council kinondena ang patuloy at iligal na presensya ng mga barko ng China sa Exclusive Economic Zone ng Pilipinas. Pagpapalakas sa ugnayan ng Pilipinas, Estados Unidos at Japan sa larangan ng ekonomiya, maritime at technology na pagkasunduan ng tatlong bansa kasunod ng Trilateral Leaders Meeting. Department of Social Welfare and Development nagtala ng record-breaking na bilang ng naipamahaging tulong noong 2024. Roll-out ng mga bagong programa, sinisimulan na ng DSWD alinsunod sa direktiba ni Pangulong Ferdinand R. Marcos Jr. Pangulong Ferdinand R. Marcos Jr. inatasan ng Agriculture Department na bilisan ang pagpapadala ng lahat ng suporta sa mga magsasaka para hindi mahuli sa schedule ng pagtatanim. At ilang bahagi ng Mindanao Avenue isasara hanggang 2028 upang bigyang daan ang konstruksyon ng Metro Manila Subway. Sitwasyon ng trapiko malapit sa lugar, abangan. Sa detalye ng mga balita, kinondena ng National Maritime Council ang patuloy at iligal na presensya ng mga barko ng China sa Exclusive Economic Zone ng Pilipinas. Tinukoy ng NMC ang Chinese Coast Guard Boat No. 5901 at CCG 3304 ng China na iligal na pumasok sa Baho de Masinloc o nasa 70 hanggang 90 nautical miles ng Zambales noong January 5 at January 10. Umalma din ang NMC sa pag-iikot ng People's Liberation Army Navy helicopter sa itaas ng barko ng Philippine Coast Guard na nagsagawa ng mapayapang paglalayag sa karagatan ng Pilipinas. Ayon sa NMC, malinaw na ang ginawang ito ng China ay paglabag sa Philippine Maritime Zones Act, 1982 United Nations Convention on the Law of the Sea at 2016 Arbitral Ruling. Dahil dito, maghahain ang Pilipinas ng diplomatic protest laban sa China. Nagkasundo ang Pilipinas, Amerika at Japan na paigtingin at palalimin pa ang pagtutulungan pagdating sa ekonomiya, maritime at teknolohiya. Kasunod yan ang nangyaring trilateral meeting ni Pangulong Ferdinand R. Marcos Jr., outgoing U.S. President Joe Biden at Japan Prime Minister Ishiba Shigeru. Si Clazel Cordelia ng PTV sa Balitang Pambansa. Matapos ang 25 minutong trilateral leaders meeting na pagkasundoan ni Pangulong Ferdinand R. Marcos Jr., outgoing U.S. President Joe Biden at Japan Prime Minister Ishiba Shigeru na palakasin ang trilateral agreement ng Pilipinas, Estados Unidos at Japan. Nangako ang tatlong leader na paigtingin pa at palalimin ang ugnayan sa ekonomiya, maritime at technological cooperation. Kumpiyansa si Pangulong Marcos na lalo pang maitataguyod ang mga simula ng Pilipinas, Amerika at Japan. Noong April 11, 2024, nagdaos ng Trilateral Summit sa Washington sina Pangulong Marcos, Biden at dating Pulong Ministro Fumio Kishida ng Japan. Dito napagtibay ang adhikain sa pagtulak ng kapayapaan, ligtas at maunlad na Indo-Pacific region na nakaangkla sa demokrasya, rule of law at karapatang pantao. Kabilang din ang pagpapalago sa ekonomiya, teknolohiya, pagtugon sa climate change, kapayapaan at seguridad sa tatlong bansa. Sang-ayon si Biden sa sinabi ni Pangulong Marcos na inilarawan ang trilateral partnership ng tatlong bansa na makasaysayang tagumpay. Sa inilabas sa pahayag ng White House, kinumpirma ng Amerika na tinalakay din sa Trilateral Leaders Meeting ang Trilateral Maritime at Economic Cooperation, gayon din ang mapanganib at hindi na ayon sa batas na aktibidad ng China sa South China Sea. Nagkasundo ang tatlong leader na paigtingin ang kooperasyon para maiabante ang malaya at ligtas na Indo-Pacific region.
Kasabay nito, pinuri ni Biden ang tugon ng Pilipinas sa mga agresibong aksyon ng China sa South China Sea. Positibong opisyal na makikita ni incoming US President-elect Donald Trump ang kahalagahan ng pagpapatuloy ng trilateral partnership at pagsulong na gawin itong institusyonal para matiyak ang pangmatagalang kooperasyon. Kaisa rin si Japan Prime Minister Ishiba sa direksyong ito. Noong Desyembre, kabilang ang Japan sa mga bansang nakilahok sa Multilateral Maritime Cooperative Activity sa loob ng Exclusive Economic Zone ng Pilipinas tungo sa isang malaya at bukas na Indo-Pasipiko. Mula sa PTV Manila, Kalezal Pardilia, Balitang Pambansa. Department of Social Welfare and Development nagtala ng record-breaking na bilang ng naipamahaging tulong noong 2024. Mga bagong programa ng ahensya sinimulan na alinsunod sa direktiba ni Pangulong Ferdinand R. Marcos Jr. Ang detalye sa Balitang Pambansa ni Joshua Garcia ng PTV. Protektahan ang pinakamahihirap, vulnerable at pinakanangangailangan ng mga Pilipino. Ito ang nananatiling prioridad ng Department of Social Welfare and Development at binigyan diin ni DSWD Secretary Rex Gatchalian sa 2024 Performance Report ng ahensya na kanyang ibinahagi sa programa na Bagong Pilipinas Ngayon. Ayon sa kalihim, alinsunod ito sa marching orders ni Pangulong Ferdinand R. Marcos Jr. sa ginanap na full cabinet meeting kamakailan. Ang instruction nila sa DSWD, siguraduhin na yung mga programa natin katulad ng 4Ps, yung ayuda para sa kapos ang KITA program, AIX, at yung iba pa naming mga ginagawa, yung disaster preparedness, lahat yan dapat nagsisimula na. No time to wait. Ika nga kasi alam natin na maraming nangangailangan at kailangan maka-roll out kami kaagad. Dito lamang 2024, nakapagtala ang kagawaran ng record-breaking na bilang na naipamahaging tulong kung saan nasa mahigit 8 milyong family food boxes ang naipaabot sa mga nangangailangan. Umaabot rin sa 36 billion pesos na ayuda na naipamahagi kapwa para sa mga naghihirap at naapektuhan ng mga nagdaang sakuna. Habang sa mahigit 4 na milyong miyembrong pamilya ng kanilang 4-piece program, mahigit 400,000 dito ay nagtapos na sa programa at may tuturing ng nakaahon sa kahirapan. Pinagtutuunan natin ng pansin ng DSWD, katuwang ang DOH, ang stunting o pagkabansot kung saan isusulong nila ang first 1,000-day grant para sa mga ina ng tahanan. Sa ngayon, patuloy na isinusulong ng ahensya ang kanilang walang gutom at Oplan Pag-abot program. Dito, ipinagmalaki ni Gatchalian na epektibo ang kanilang inilunsad na kauna-unahang food bank at soup kitchen sa bansa kasama si First Lady Liza Araneta Marcos. Ang DSWD, ang role namin is to bridge the gap between the pinakamahirap para mapasok natin sila at maging inklusibo. Kaya ngayong walang gutom, importante yan ma-expand na natin para once and for all by 2027, bago bumaba yung presidente, kaya natin sabihin na wala nang nagugutom na Pilipino. Habang sa Oplan Pag-abot ay naglalayo na maialis lahat ng pamilya o individual na naninirahan sa lansangan. Samantala, patuloy ang finalization ng ahensya sa mga guidelines patungkol naman sa paglalaan ng mga pinansyal na tulong para sa mga mahihirap katulad ng AKAP, AIX at iba pa para matiyak na magamit ito sa tama at hindi bababahira ng political propaganda. Inaasahan din na masisimulan na ng kagawaran ang Unified Identification para sa mga persons with disability sa ikalawang quarter ng taon para naman masigurado na ang benepisyo ay mapapakinabangan lamang ng mga may kapansanan, katuwang ang iba pang ahensya at mga lokal na pamahalaan. Mula PTV Manila, Joshua Garcia para sa Balitang Pambansa. Palalawakin pa ng Department of Agriculture ang Rice for All program sa pamamagitan ng pagbubukas sa mga kadiwa ng Pangulo Kiosk sa mga palengke at mga istasyon ng tren. Makikipag-ugnayan din ng DA sa mga local government units sa buong bansa para magbenta ng 29 pesos kada kilo ng bigas. Ayon kay Agriculture Secretary Francisco Chu Laurel Jr., layon lang nitong labanan ng mataas na presyo ng bigas na ibinebenta sa merkado. Upang mapatatag ang presyo ng bigas, makikipag-ugnayan din ng DA sa mga local government units sa National Capital Region upang magbenta ng NFA rice at 38 pesos per kilo. Simula naman sa January 20, ipatutupad ng DA ang maximum suggested retail price na 58 pesos per kilo para sa imported rice. Hindi na kailangan ang verifikasyon sa sinumang nais na kumain sa walang gutom kitchen. Sa panayam ng Bagong Pilipinas Ngayon, sinabi ni DSWD Secretary Rex Gatchalian, humihingi lang sila ng kaunting impormasyon sa mga taong lumapit sa walang gutom kitchen bilang bahagi ng monitoring. Ang walang gutom kitchen sa Pasay City ang kauna-unahang public at private food bank sa bansa. Layo nitong makain ng mga Pilipinong nagugutom ang mga
masasayang o mas nasasayang na pagkain mula sa mga hotel, restaurant at mga organisasyon. Simula nang ilunsad ang Walang Gutom Kitchen noong December 16, 2024, nasa 10,000 individual na ang nakinabang o nakakain ng mainit at masustansyang pagkain. Sa taong ito, plano ng DSWD na magtayo ng mas marami pang Walang Gutom Kitchen sa iba't ibang lugar sa bansa. Balita mula sa Philippine News Agency, magsisimula ng imbestigahan ng House of Representatives ang isyu hinggil sa pagtaas sa presyo ng bigas at enerhiya. Matapos ang Christmas recess ng Kamara, pinatututukan na ni House Speaker Martin Romualdez ang investigasyon hinggil sa smuggling at hoarding na nakakaapekto sa mga magsasaka at sa inflation. Gayun din ang umano'y 206 billion pesos na disallowed expenditures ng National Grid Corporation of the Philippines. Dahil dyan ay nagsisimula ng tingnan ng Quinta Committee at House Committee on Ways and Means ang high cost sa bigas at ibang agricultural product. Pati na rin ang kuryente at ang umano'y violations ng NGCP sa legislative franchise. Samantala, i-inspectionin din ng Chamber ang 11.18 billion pesos na expired medicine at underutilized PhilHealth funds at misuse nito ng confidential funds. Pinatitiyak ni Pangulong Ferdinand R. Marcos Jr. sa Agriculture Department na hindi mapag-iiwanan ang mga magsasaka sa panahon ng taniman. Samantala, nakatakda namang mag-usap ang Pangulo o makausap ng Pangulo mamayang gabi si U.S. Vice President Kamala Harris sa telepono. Si Alvin Baltazar na Radyo Pilipinas sa Balitang Pambansa. Inalerto ni Pangulong Ferdinand R. Marcos Jr. ang kagawaran ng pagsasaka na maging alisto sa sandaling magsimula na ang panahon ng taniman o planting season. Ang hakbang ay ginawa ng Pangulo nang pulungin nito ang economic manager sa Malacanang. Direktiba ng Chief Executive, siguraduhin walang maiiwan sa planting season kaya't bukod sa DA ay may utos din patungkol dito ang Pangulo sa DBM. Bili ng punong ekutibo sa Budget Department, siguraduhin ang budgetary support para sa sektor ng agrikultura. Kaugnay nito, inihayag naman ng Department of Agriculture na sapat ang asiste nila sa mga magsasaka, gaya ng pagbibigay ng fertilizer, magagandang seeds, ganun din naman ang pagkakaloob ng tulong panteknolohiya. Sinabi ng DA na ang suporta ay magbibigay daan sa mga magsasaka na makapagtanim sa tamang oras at makabenepisyo sa potensyal ng ani. Samantala ay nakatakda namang makapag-usap ang Pangulong Marcos kay US Vice President Kamala Harris. Alas 9:30 mamayang gabi, inaasahan ang phone call conversation sa pagitan ng Pangulo at ng outgoing US Vice President. Noong Nobyembre 2023, nakita sina Pangulong Ferdinand R. Marcos Jr. at Vice President Harris sa sidelines ng Asia-Pacific Economic Cooperation Conference o APEC. Tinalakay nila ang sitwasyon sa West Philippine Sea at ang mga hakbang ng Pilipinas upang mapanatili ang kapayapaan sa rehiyon. Noong November 2022, bumisita naman si Vice President Harris sa Pilipinas at nag-courtesy call kay Pangulong Marcos sa Malacanang. Pinuri ni Harris ang matatag at pangmatagalang relasyon ng Pilipinas at Estados Unidos na binigyan din ang kanilang kooperasyon sa seguridad at ekonomiya. Para sa Balitang Pambansa, Alvin Baltasar ng Radyo Pilipinas. Good news para sa mga kukuha ng birth certificate at iba pang mahalagang dokumento sa Philippine Statistics Authority dahil mas ginawang simple ng PSA ang pagkuha ng birth certificate at iba pang dokumento mula sa kanilang ahensya. Makikita sa website ng PSA ang user-friendly online platform na psahelpline.ph kung saan pwedeng mag-request ng dokumento, magbayad sa accredited payment channels at antayin ang delivery sa inyong tahanan. Meron ding feature ang platform na pwedeng i-track kung nasaan na ang inyong dokumento. Naging maayos ang peace rally ng Iglesia ni Cristo kahapon bilang pagsuporta raw nila yan sa panawagan ni Pangulong Ferdinand R. Marcos Jr. na itigil na ang impeachment laban kay Vice President Sara Duterte. Narito ang report.
3:30 ng hapon nang magsimula ang National Rally for Peace ng Iglesia ni Cristo. Sinimula ng pagtitipon sa pag-awit ng lupang hinirang. Matapos ito ay nagbigay ng mensahe ang ilang mataas na opisyal ng Iglesia ni Cristo. Suportado ng naturang peace rally ang pagsalungat ni Pangulong Ferdinand R. Marcos Jr. sa isinusulong na impeachment laban kay Vice President Sara Duterte. Ang National Rally for Peace ay panawagan ng INC na ipakita ang pagkakaisa. Hiling din nila ang kaunlaran at kapayapaan para sa bayan. Mahigpit na ipinatutupad ang seguridad sa paligid ng Carino Grandstand. Mahigit 5,000 pulis at 1,000 MMDA personnel ang nagbantay sa INC event. Umalalay din ang 2 light urban search and rescue teams mula sa Philippine Army's 525th Engineer Combat Battalion. Naglaan din ng sapat na resources ang Office of Civil Defense National Capital Region para matiyak na magiging maayos at mapayapa ang peace rally. May nakapwesto ding mobile command center ng MMDA sa kabaan ng TM Calo Street. Itinaas din ng Manila Disaster Risk Reduction and Management Office at Metro Manila Disaster Risk Reduction and Management Council sa red status ang lugar dahil sa dagsa ng mga tao. May mga medical station na handang umalalay sa mga mangangailangan ng tulong medikal at mga nakatayong tolda na maaaring silungan kapag uulan. May mga portalet rin sa paligid ng grandstand. Ilang kalsada rin ang pansamantalang isinara sa mga motorista. Kabilang dito ang Katigbak Drive at South Drive, Independence Road, Rojas Boulevard, Bonifacio Drive, P. Burgos Avenue, Maria Orosa Street, Finance Avenue, General Luna Round Table at Calao Avenue. Idinaos ang mapayapang pagtitipon sa 13 lugar sa Pilipinas. Samantala, ikinadismaya naman ng Commission on Elections ang naging bilang ng violators sa kabila ng kanilang kinaiiral na anunsyo na gun ban. Ayon sa tala ng COMELEC, nasa 80 ang sumaway simula noong nagsimula ang implementasyon ng gun ban nitong January 12. Anilang marami pa rin hindi sumunod sa kabila ng kanilang kaliwat kanang pagpapaalala. Samantala, ayon sa COMELEC Gun Ban and Security Concerns Committee, kinataya namang nasa 1,200 individual ang nakapag-issue ng Certificate of Exemption para sa election gun ban. Binigyan din ng COMELEC na mayroong 2 kasong kahaharapin ang lalabag sa naturang ban. Una dyan, ang election offense case, pati na rin ang violation sa firearms law. Balita muli mula sa PNA, inilabas na ng Department of Social Welfare and Development ang guidelines para sa implementasyon ng first 1,000 days ng Life Conditional Cash Grant sa ilalim ng Pantawid Pamilyang Pilipino Program of 4Ps. Ayon sa DSWD, mas mapaiigting ng 4Ps F1KD ang health-seeking behavior para sa mga benepisyaryo. Mas matututukan rin nila ito ang prevention para sa malnutrition at ang hindi paglaki ng ayon sa edad ng mga kabataan. Batay sa bagong guidelines, makatatanggap ng nasa 350 pesos sa monthly cash grant ang mga kababaihan na buntis at may anak na hanggang 2 taong gulang na benepisyaryo ng programa. Kabilang sa mga conditionalities ito ay access sa prenatal services sa mga DOH-accredited health facilities, pag-track sa pregnancy at pagtanggap ng antenatal care services. Gayun din ang childbirthing o delivery sa DOH-accredited health facilities, postnatal visits, pakikiisa sa counseling sessions at pagkakaroon ng micronutrient supplement at immunizations. Samantala, magsisimula naman ang implementasyon para sa 4Ps F1KD ngayong buwan ng Enero. Bumaba sa pwesto bilang chairperson ng House Committee on Appropriations si Ako Bicol Party List Representative Zaldi Co. Ito'y dahil sa problema sa kanyang kalusugan. Si Daniel Manalastas ng PTV sa Balitang Pambansa. Bumaba bilang chairperson ng House Committee on Appropriations si Ako Bicol Representative Elizalde Co. Sa sesyon ng Kamara kahapon, nagmosyon si Senior Deputy Majority Leader Sandro Marcos. Mr. Speaker, I move to declare vacant the position of Chairperson of the Committee on Appropriations. There's a motion. The chair hears no objection. Said motion is carried. Sa isang statement, nagpasalamat si Co sa kanyang mga kasamahan sa mayorya sa pagtanggap sa kanyang desisyon na bumaba sa pwesto bilang chairman ng Committee on Appropriations. Mabigat daw para sa kanya ang naging desisyon pero kailangan niya ring tutukan ang kanyang kalusugan. Demanding daw kasi sa oras ang pagiging chairperson ng nasabing komite.
Sa nakaraang 3 taon, may pagmamalaki niya raw ang kanilang accomplishment sa kanyang pangunguna. Gaya na lang sa Ayuda sa Kapos ang Kita Program o AKAP. Wala pang binabanggit na papalit kay Ko sa binakanting posisyon. Tumayo naman si House Speaker Martin Romualdez sa plenaryo at nag-speech sa harap ng mga kasamahang kongresista. Iginit ni Romualdez na sa mga susunod na linggo, magsasagawa sila ng mga oversight hearings para masiguro na ang pondo ng bayan ay tutugon sa pangailangan ng mamamayan. Sa mga umatake sa atin para tumigil tayo sa mga investigasyon, may mensahe tayo sa kanila. Itutuloy natin ang trabaho na inaatang sa atin ng mamamayan. Hindi tayo atras sa anumang laban para sa bayan. Ibinida rin ni Romualdez ang tagumpay ng ekonomiya sa ilalim ng Marcos administration nitong 2024. This growth is the fruit of visionary leadership under President Ferdinand R. Marcos Jr. and his transformative Build Better, More infrastructure program, which injected over 1.2 trillion pesos into projects that now connect dreams to opportunities across the archipelago. Mula sa PTV, Daniel Manalastas, Balitang Pambansa. Meron umanong grand conspiracy, yan ang iginiit ni Department of the Interior and Local Government Secretary John Vic Remulla. Ito'y matapos sampahan ng kaso ng DOJ ang 30 miyembro ng Philippine National Police na may kinalaman umano sa pagtatanim ng ebidensya at unlawful arrest sa isinagawang drug raid sa Maynila noong 2022. Ang hakbang ay nangyari kasunod ng pagkakadiskubre ng pamahalaan hinggil sa sabwatan umano sa pagitan ng mataas na opisyal ng PNP at kanilang personnel sa isang high-profile case ng ilegal na droga noong naturang taon. Binigyan diin din ni Remulla na walang kawala at walang nakatataas kahit sinuman sa pag-uusig. It must be inherent in the institution that with the responsibility of being an officer of the law comes with the power alone, does not make you impervious to prosecution. We have pursued the fullness of this case on an administrative level. However, the final determination of criminal liability rests with the Department of Justice and the courts concerned. Isasara hanggang sa taong 2028 ang bahagi ng Mindanao Avenue sa Quezon City upang bigyan ng daan ang Metro Manila Subway. Si Vel Custodio ng PTV sa Balitang Pambansa Live. Vel? 4 na linya ng kalsadang isinara sa Mindanao Avenue kasunod ang isinasagawang at Andang Sorang Station sa Metro Manila Subway Project. 3 oras ang inilalaan ni Ella para mag-commute para iwas ipit sa traffic lalo na kapag rush hour. Siguro po maaga na po alis ng ng bahay. Katulad po kasi 8 o'clock naman po yung pasok ko. So maalis po ako balis po ako ng bahay ng maaga. Para iwas rin sa malakas na konsumo sa diesel, lalo na ngayong pataas ang presyo ng petrolyo, ang diskarte ni Beverly. Maaga nang bumiyahe para mag-grind ng maaga. Makaiwas ng traffic. 100,000 ang volume count ng mga sasakyan patungong southbound o ang mga ruta mula Quirino Highway patungong Congressional Avenue, habang 70,000 naman patungong southbound. Kaya para makabawas sa inaasahang traffic, binuksan na din ang diversion road. Maglalagay naman ng LED screen ng private contractor company ng Metro Manila Subway Station para maabisuhan ng mga biyahero sa sitwasyon ng trapiko sa mga apektadong daanan sa Mindanao Avenue. Nakatakda naman magpulong ang Metro Manila Development Authority at private contractor para sa traffic management plan. Inaasahang tatagal ang partial road closure sa Mindanao Avenue hanggang 2028. Para naman sa lagay ng trapiko sa mga oras na ito, may pagbibigat na ng daloy ng sasakyan sa southbound lane ng Mindanao Avenue dahil sa dumadaming volume ng mga sasakyan habang maluwag pa ang daloy ng trapiko pagdating sa northbound. Mula sa People's Television Network, Vel Custodio, Balitang Pambansa. Maraming salamat, Vel Custodio. Samantala, nanawagan ng dagdag kabuhayan ang lokal na pamahalaan ng La Carlota City
para sa mga apektadong residente ng Bulkang Kanlaon. Si JP Hervas ng Radyo Pilipinas Iloilo para sa Balitang Pambansa. Umaapila sila Carlota City Mayor Rex Salandoon sa mga negosyante at mga residente sa lungsod na mag-alok ng dagdag pagkakakitaan o pansamantalang trabaho sa mga evacuees na apektado ng pagputok ng Bulkang Kanlaon. Sa isang video message, ipinahayag ng alkalde na sa kabila ng kanilang pagsusumikap na maibigay ang pangailangan ng lahat ng evacuees, nananatiling mahirap ang sitwasyon ng ibang apektadong residente dahil sa kawalan ng trabaho at kabuhayan. Ayon kay Mayor Halandoon, ipinaabot ng mga pamilya sa loob ng evacuation center ang kanilang hirap para matugunan ang iba pa nilang pangangailangan, gaya ng baon sa eskwela, pambili ng diaper at gatas ng kanilang mga anak. Pakiusap ng alkalde sa mga may nais ipagawa o nangangailangan ng katuwang sa kanilang bahay na magtungo sa evacuation center para makatulong sa mga apektadong pamilya. Sa pinakuling tala ng La Carlota City Government, mahigit 300 pamilya o higit sa 1,000 katao pa ang nanatili sa 5 evacuation center sa lungsod. Mula sa PBS Radyo Pilipinas Iloilo, ako si JP Hervas para sa Balitang Pambansa. Pilipinong mambabata sa New Zealand isinusulong ang kapakanan ng mga overseas Filipino workers sa naturang bansa. Si Bea Gaza de Guzman na Radyo Pilipinas sa Balitang Pambansa. Kilala ang mga Pilipino sa kanilang angking galing at husay saan man sila mapadpad sa mundo. Isang patunay rito ang lawyer at kauna-unahang Pilipinong miyembro ng Parliament na kumakatawan sa Newlyn, New Zealand na si MP Paulo Garcia. Bilang Pilipinong mambabata sa New Zealand, hindi lamang niya sinusulong ang kapakanan ng mga Pilipino roon, kundi ng buong mamamayan ng New Zealand. Yung work has to do with the whole country. So, nakakatulong sa lahat, including the Filipino migrant community, especially because kailangan ng Filipino community, just like anyone else, ng isang bansa na maayos yung takbo and yung mga batas ay helpful sa pamumuhay nila, na matiwasay at saka mayroong daan para sila ay magprogreso. Binigyang diin niya na bukod sa maayos na palakad ng polisiya sa New Zealand, umuunlad din ang buhay ng mga OFW sa lugar dahil sa kanilang kahusayan. Kaya nagpo-progreso ang mga Filipino sa New Zealand because they work hard and because more and more trust and responsibilities are given to them by many employers nationwide. Tinututukan din ni MP Garcia ang mga polisiyang kapaki-pakinabang sa lahat kung saan nagbebenepisyo rin ang mga overseas Filipino workers sa New Zealand. Kabilang dito ang polisiya sa immigration, seguridad at kung paano tinutugunan ang krimen sa naturang bansa. Abot naman sa 150 mga Pilipino ang naapektuhan ng malawakang wildfire na nangyari sa Los Angeles, California, ayon sa Department of Foreign Affairs. Ayon sa DFA, kabilang ang mga naturang Pilipino sa may 100,000 residente na inilikas mula sa lugar. Patuloy naman ang pakikipag-ugnayan ng kagawaran sa mga Pilipino, gayon din ang pamimigay ng pinansyal na tulong na maaari nilang magamit bilang pambili ng pagkain, mga gamot at medical supplies. Mapapatid na nagsimula ang sunog nitong January 7 na sumirat sa nasa 12,000 kabahayan at kumitil ng nasa 20 o higit 20 buhay. Pangalawang Advanced Manufacturing Center ng Department of Science and Technology nasa Cebu na. Si Joseph Ann Kista ng PIA Central Visayas sa Balitang Pambansa. Ang pangalawang Advanced Manufacturing Center o AMSA ng Department of Science and Technology or DOST sa bansa na nooy matatagpuan lamang sa Bikutan, Taguig, nandito na sa Cebu City. Matatagpuan sa AMSEN ang iba't ibang uri ng 3D printers na makakalikha ng mga prototype o kahit na anong bagay na magagamit sa development ng teknolohiya. Nagsisilbi rin itong hub para sa pananaliksik at pagpapaunlad at pagsasanay na maaaring mapakinabangan ng mga industriya, akademya, inventor at iba pa. It could boost the awareness of all the
industry players here in the region. It could be in the academe, through their researches, the industry, moving the AMCEN, that's a shortcut for Advanced Manufacturing Center, moving the AMCEN closer to the ecosystem and actually enable Central Visayas to have our own and cultivate our own ecosystem here. Sa kasalukuyan, mayroon silang 3 uri na 3D printers, ang Wash and Cure 3 Plus, VAT Polymerization Technology at ang X1 Carbon na makakaprinta hanggang 4 na kulay. Mayroon ding 3D scanner para sa mas madaling pag-replicate. Mula sa Philippine Information Agency Central Visayas, Josette Antista, Balitang Pambansa. Samantala, abangan naman sa bagong Pilipinas ngayon ang panayam kay Presidential Anti-Organized Crime Commission Undersecretary Gilbert Cruz. Pag-uusapan naman dyan ang mga programa at proyekto sa ilalim ng ahensya. Mamaya na yang 12:30 ng tanghali, kaya tutok lang dito sa inyong pambansang TV, ang PTV. At maraming salamat sa pagsama sa amin ngayong umaga. Tumutok muli sa ating programa mayang alas 12 ng tanghali kasama ang buong puwersa ng Presidential Communications Office. Mula sa PTV, ako si Naomi Tiburcio. Ito ang nagkakaisang puwersa ng pagbabalita. Ito ang Balitang Pambansa.